ay mag-awitan. Awitin po natin ang Only Trust Him. Ang pangalawa po nating awitin po natin ang Worthy, Worthy is the Lamb.
sa ating opening song, tayo pong lahat ay tumayo at ating pong awitin ang O Worship the King. Tayo po'y lumuhod para sa ating panalangin. Mahal namin Diyos, lubos po kami nagpapasalamat sa buong isang linggo na kami po yung iningatan sa aming mga buhay, Lord God. Nandito po kami sa bahay-sambahan upang purihin ang iyong mga banal na salita. Gabayan niyo rin po kami sa buong maghapon na kami po ay patuloy na purihin ang iyong mga inananais sa amin, Lord God. Salamat po sa aming kalusugan, yung pinagkaloob sa bawat isa sa amin, Lord God. Salamat po sa mga blessing namin mga natatanggap. Ganon din, Lord, dinadalangin ko ang mga kapatiran na patungo po dito sa bahay-sambahay. Patuloy po silang ingatan at gabayan sa kanilang pagpunta, Lord God. Patawarin niyo po kami sa anon po kami nagkulang at nagkasala sa isip at salita at sa gawa. Ito po ang sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ayan, isang mapagpalang araw ng Sabat po sa ating lahat. Happy Sabbath po. Yan, purihin po natin ng Panginoon na bagaman sa buong sanglinggo na pagod tayo, ay narito tayo sa araw ng Sabat na ito upang patuloy na sambahin dakilang pangalan. So ayan, sa oras ito, aking pong babanggitin ang mga may bahagi po sa ating family time. Ang nanguna po sa ating pag-aawitan ay si Sister Bing Ranes at sinundan po ito ng pambungad na panalangin na pinagkalob sa atin ni Sister Jomra Palmoni. At sa umagang ito ay makakarinig po tayo ng mensahe nagmula sa banal na kasulatan sa ipagkakalob sa atin ni Brother George Hamito. At ito po ang ating programa ngayong Family Time. Nawa ito ay maganap ng naayon sa pagkakasunod-sunod. Happy Sabbath mga kapatid. Nakikita natin ang mga upuan masyadong bakante, no? Pero
Natutulog pa. Pero ang alam natin na ang kasama natin ngayon ay hindi natin nakikita. Pero ramdam natin mga kapatid na ang Panginoon ay nandito yung kanyang presensya at ng kanyang mga anghel. Purihin ang Panginoon sapagkat patuloy tayong binibigyan ng buhay at lakas at tayo ay narito palagi. No? Ika nga'y ang ating paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, individual. No? Hindi pwede na ang ating kapatid, ang ating nanay, magulang, o mga kapatid sa pananampalataya, siya na lang ang maglingkod para sa atin. No? Asawa. So, hindi po pwedeng ganun mga kapatid. Kailangan individual tayong humaharap sa ating Panginoon. Kasi individual ang kaligtasan mga kapatid. Sabi nga ng isang pastor sa Mabinay mga kapatid, nung ako'y umatin, sabi niya, ang nakakalungkot sa mga kapatid, gustong maligtas, pero ayaw, ayaw magsakripisyo. Na samantala, ang Panginoon, nung iligtas ang tao, nung iligtas ang tao, nagsakripisyo ang ating Panginoon. Isipin niyo mga kapatid, sabi ko, totoo itong sinabi ng pastor na ito. Kasi umatin ako doon mga kapatid. Doon sa amin mga kapatid, yung Mabinay, ang church doon ay hindi kagaya dito sa Puerto Princesa. Hindi kagaya dito sa Siksikan. Sa Siksikan, mayroon ng 4 na simbahan. Doon ay isa lang nakita ko at yun ay sa tabi ng highway. No? Pero dito, ang dami. Sabi nga nila, kumusta ang gawain sa Palawan? Sabi ko, mga kapatid, doon sa Palawan, Binisaya, okay kayo. Okay kayo sa tabang sa Ginoo, mga kapatid. So, ganun mga kapatid, tayong tao, actually, kaya naman tayo narito patuloy na sumasamba sa ating Panginoon kasi gusto natin na ma-improve yung ating pananampalataya at magkaroon tayo ng pag-asa para sa kaligtasan na darating. No? Nga lang, kasi mayroon tayong ikangay kanya-kanyang mga pagsisikap sa tulong ng Panginoon. No? Hindi pwede na yung pagsisikap ng iba ay kasama ka. No? Tama ba mga kapatid? Kung wala man, halimbawa, nakita natin si kapatid, hindi man laging active. Ako rin. Hindi ganun. No? Gawin natin yung pinakadabis na gusto ng Diyos sangayon sa kanyang kalooban mga kapatid. Yun lang ang sa atin. Gusto kong basahin sa inyo mga kapatid kasi maiksi lang ang ating mensahe. Ito ay mababasa sa aklat ng Mateo 10, talatang 28. No, 10, talatang 28. Alam po ninyo itong family time. Ito dapat ang pinakamaganda para sa pamilya. Kaya nga family time Ang problema, marami pang mga pamilya na wala. No? At least, lahat dapat tayo nakikinabang. Kaya nga sabi ni Sister kagabi, Brother George, ikaw ang mag-message bukas sa family time. Naayawan ako mga kapatid kasi sabi ko, wala pa man akong pamilya. Wala man akong mga anak. Tapos ako magsalita. Pero gayon pa man mga kapatid, ay hindi tayo pwedeng ikangay umayaw, mga kapatid. Sinusubukan ko lang si Sister kung talagang gaano siya doon sa kanyang pag-imbita sa akin. Ay, kanina nilapitan niya ako. Brother George, ikaw ang ngayon. Kaya purihin ang Panginoon mga kapatid. Gusto kong basahin sa inyo mga kapatid ang isang sinabi ng Panginoon. Ito ay mahalaga para sa atin. Mateo 10:38. 10:38 pala.
Okay? Sabi dito mga kapatid, ang hindi nagpapasan ng kaniyang cross at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Naintindihan ba natin itong salitang cross? Ha? Di ba? Alam po niyo mga kapatid, tayo mga Adventist nito ay naiintindihan nating lubos ito. Naintindihan nating lubos ito. Pag araw ng Sabat, mga kapatid, hindi nga natin pwedeng sabihin si kapatid na, kapatid, maging active ka na. Mag-active ka. Kasi naman, bawat isa sa atin mga kapatid ay mayroong kanya-kanyang mga kahinaan sa buhay na naranasan. Sabi ko nga, minsan, isang gabi, na ako ay matulog, habang nakatihaya ako, nag-isip ako at nagsasalita ako mag-isa. Sabi ko, kung wala si Satanas dito sa lupa, wala sana mga taong madadaya. No? Kaya lang nandito Satanas eh. Kaya maraming madadaya. Minsan yung ating kahinaan, dinadala ka sa isang bagay na ay ito na lang sa'yo. No? Ito na lang sa'yo. Huwag yan. Di ba? Ito na lang sa'yo. Huwag yan. Sa halip na gusto ng Panginoon na tayo ay magiging matapat sa Panginoon, yung kaaway, pinapahina tayo mga kapatid. Pinanghinaang loob tayo, sige ka dyan. Hala rin yan, si kapatid, makita mo yan, ganun din yan. No? Kaya wag ka na lang dyan. Alam po niyo mga kapatid, sa lugar ng Tumbo, doon sa Tagumpay, pumunta ako. Noong mangaral ako doon mga kapatid, walang crusade. Noong nagsimba ako doon mga kapatid, nilapitan ako ng isang pamilya. Sabi niya, kilala mo pa ba ako, Brad? Sabi ko, hindi na kita kilala, Brad. Ano nga pangalan, Brad? Sabi niya, ako yung pinupuntahan ninyo noong nagba-Bible study ka. Grabe ko katuwa mga kapatid. Nandun ang kapatid. Sabi niya, ako yun. Di ba, nagba-Bible study tayo? Alam po niyo mga kapatid, ang Tagumpay, marami ng mga kapatid ngayon nagsisimba dahil sa gira. Sana naman, sabi ko nga, nung magsalita ako doon, sana mga kapatid, araw-araw gira na lang. Kasi minsan mga kapatid, ang tao kasi, pagka mayroong mga naranasang mga kahirapan sa buhay at mga pagsubok, dyan yan lumalapit sa Panginoon. Kaya minsan ipinapakita ng Diyos, ipinaparamdam ng Diyos, na ikaw ay kailangan talagang lumapit sa Kanya. Mga kapatid, sabi dito mga kapatid, di ba, dito sa ating talata, ang hindi nagpapasan ng Kanyang cross at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Itong ating pagiging maaga sa araw ng Sabat, itong ating mga ginagawang mga activity dito sa loob mga kapatid, ito ay ginagawa natin para makita natin yung salitang karapat-dapat. Hindi lang yung karapat-dapat tayo sa ating gobyerno, karapat-dapat tayo sa ating pamilya, no? Karapat-dapat tayo sa ating mga kapatid. Hindi lang yun. Sa ating mga kaibigan, hindi lang yun. Ang number one talaga mga kapatid, ay magiging karapat-dapat tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya walang problema kung nandito tayo, mga alas 7, mga oras na mga alas 7:30, maka-attend tayo ng ganitong klaseng pagpupulong. Mahalaga ito para sa atin mga kapatid, sa ikalalago ng atin pong pananampalataya. Kaya doon sa ating mga kapatid na nariyan, actually, hindi pa naman huli ang ikangay panahon.
Ipanalangin lang natin mga kapatid, isama natin sa panalangin ang ating mga kapatid at unat higit yung ating iglesia, mga kapatid, na nawa ay lumago sa espiritual na kalagayan. Maraming salamat po mga kapatid. Maraming salamat, Brother George, sa mensahe na inyo pong ibinahagi sa amin ngayong umaga. At para po sa ating pagtatapos, tayo pong lahat ay tumayo at ating pong awitin ang O Brother, Be Faithful. SDM NAL 411, 411. Brother, be faithful, so Jesus will come. For what we have written so long, soon we shall give to our Lord song, and truly the joyous song. Brother, be faithful, I shall be faithful to Him who are true. Such gifts abound in an infinite love, who died to redeem us His own. Oh, brother, be faithful, a city of gold, prepared for the good and the best. It's sweeping its portals of pearls to unfold, and will come the end to the rest. Then brother, be faithful, not long shall we stand, in prayer is sure and forlorn. Time's dark night of sorrow is wearing away. We hasten the glorious morn. Oh, brother, be faithful in soul well descend. Creations of want and keep. What legions of angels is joyous at hand, and boundaries of victory bring. Oh, brother, be faithful, and so shall the year thy Savior pronounce near the board. Well done, faithful servant, thy title is clear, to enter the joy of the Lord. Oh, brother, be faithful, eternity's years shall fill for thy faithfulness now. When bright smiles of gladness shall scatter thy tears, outpouring in clean undergold. Oh, brother, be faithful, assurance is sure, that is for the faithful and tried, to reign with a ransom immortal and pure, and ever with Jesus alive. Atin pong iyo kong ating mga ulo. Mahabagin po naming Diyos na ang tahanan ay nasa langit. Maraming salamat sa muling pagkakataon na kami ay nakapaglingkod sa inyo, Panginoon. Kami po ay maglilingkod sa buong maghapon, Panginoon, harinawa ang iyong santong espiritu na siyang manahan sa amin upang maging guide sa amin at magiging tagapag-udyok ng bawat isa sa amin, Panginoon, upang kami ay patuloy na gumawa sang-ayon sa iyong banal na kalooban lamang.
Aming pong hinihiling, Panginoon, naway patawarin mo po kami sa lahat ng aming pong mga pagkukulang at mga pagkasalang nagawa. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen.